2 million that was supposed to be given to her personally, Yes, Your Honor. she did not personally receive when you tendered the same to her. Yes, Your Honor. In fact, you left it on the sofa, Yes, Your Honor. and that was the very last time that you saw or heard of that money. Yes, Your Honor. Okay. In this 8 or more times that you spoke to her, all of these were covered by media? Hindi po, Your Honor. No. Yes, Your Honor. So let me just bring you to paragraph 15 of your affidavit. It says, pagbalik ko galing ng Medium Bartolina, ay pinupuntahan ako ni Secretary de Lima sa opisina ng Sige Commando. And here she was saying, kumustahin daw yung pamilya mo. Yes, diba? Your Honor. Oo. Was this the same occasion that she also asked you why you are not doing anything about this Chinese drug lords? Hindi po, Your Honor. Hindi That's po. a separate occasion. Yes, Your Honor. When was this that she asked you Yung about this after drug the lords? grenade throwing, Your Honor. After the grenade throwing. Yes, Your Honor. From what I understand, the only occasion that you talked to her was when you went to the office of the director and in fact brought with you that money. Yes, Your Honor. Okay, that was the occasion. Yes, Your Honor. And of course, there was no media there. Of course, Your Honor. Yes, So Your she asked you, why are you not doing anything about this Chinese drug lords? Nung tinanong niya po ako, yun po yung may media, Your Honor, in front of my fellow gang leaders, Your Honor. Okay, so this was not the time when you went to the office of the director and Hindi brought po. with you money. Hindi po. After that, Your Honor. After that, so Yes, Your that was another occasion. Hindi po. The same day, Your Honor. At the same day. Yes, Your Honor. So you got to talk to her on the same day. Yes, Your Honor. Okay. Now, one last question. Yes, Your Honor. Are you willing to undergo a lie detector Yes, Your test? Honor. Yes, Your Honor. That's Yes, good. Your Honor. Okay. That's all. Thank you, Congressman Rocamora. We now recognize Congressman Pacquiao. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for giving us time to ask our witnesses. I would like to ask Mr. J.B. Sebastian. Yes, Your Honor. Ano po ba ang dahilan? Bakit po kayo andito? Bakit po kayo umattend ng hearing na ito? Nasubpinahan po ako, Your Honor. I'm under subpoena, Your Honor. Kung ibig sabihin, kung hindi po kayo sinabpina, hindi po kayo magsasalita. Maybe, Your Honor. It's too much for my family na eh. Ang dami ko nang naging problema eh. Ibig sabihin na dito sa affidavit ninyo, nakikita po natin na doon sa huling salaysay, parang nagpakita kayo ng interest dahil gusto nyong tulungan yung administrasyon ni Duterte, Yes, Your ating Honor. Pangulong Duterte, Yes, Your Honor. dahil gusto nyong mahinto itong drug problem sa ating bansa. Yes, Your Honor. That was before, bago ako masaksak, Your Honor. Okay. Sa tingin niyo po ba, kasi ang daming mga personalities ang involved eh, sino po ba ang tingin niyo na talagang protector ng drug trade sa Bilibid? Protector. Mahirap magbanggit, Your Honor, eh. Kung sino talaga ang naging reason kung bakit. Mahirap magbanggit eh. Pero sa pinagdaanan ko, muntik akong mamatay. Nasira yung pangalan ko. Kasi sir, sa loob, pag sinabing snitch ka or tawiwit ka, eh parang wala ka ng silbing tao. Sa takbo ng kwento, si Secretary de Lima talaga ang lahat may kasalanan. Okay, mas maganda na po yung maliwanag dahil yun nga doon sa mga previous hearings ng Kamara ng Committee on Justice, talagang gusto hindi lang naman tayo, buong Pilipinas gustong malaman kung ano talaga yung sitwasyon o sino talaga yung mga taong involved, no?
yun naman talaga ang purpose Bakit na nag-conduct tayo ng inquiry? Yes, Dahil Your Honor. gusto natin palabasin kung ano talaga yung katotohanan. Thank you, Mr. JB Sebastian. My next question to Thank you, Your Honor. para po kay Junel Sanchez. Junel, anong pagkatao, ano bang pagkakilala mo kay Secretary De Lima and Senator De Lima? Kasi doon po sa affidavit ni Sir JB, tinatawag ka ni Kuan na sweetie. Ano ba? Sir, para sa akin, sir, mabait naman si Secretary De Lima, sir. Pinaglulutuan niya kami, sir, doon sa bahay nila. Siyang namamalingki, nagro-grocery. Sinasama namin siya, sir. Walang ibang kahulugan yung pagtawag sa'yo na sweetie. Wala namang tawag sweetie, sir. Jonel lang, sir. Hindi kasi si statement dito sa affidavit ni JB Sebastian nasa number 18. Sinabi niya, nakita niya mismo, nag-holding hands kayo, tinawag ka na sweetie, kaya gusto ko lang i-establish kung anong pagkatao ni Sekretaryo na Senator De Lima. Kung talaga bang malambing lang siya, talaga bang may tao naman ganun Diba? Sir, as a security, sir, siyempre, sir, kailangan namin pangalagaan ng kanyang security, sir. Katulad ng sinabanggit niya, sir, medyo nadula si Secretary. Siyempre, alalayan namin yun, sir. So, na-misinterpret na lang ni JB yun, sir, na nahawakan ko yung kamay ni Secretary. Kasi dito rin sa affidavit ni JB, for how many times kayo nakita ni JB na magkasama? In fact, dito pa nga sa affidavit niya, yung pag-abot ng pera, binigay. Yung sa pera, sir, wala pong katotohanan yun, sir. Pero yung pagpunta doon, sir, sa Bilibid, talagang kasama kami, sir, dahil security kami, sir. Hindi lang naman ako, sir, marami kami. Hindi kasi andito sa affidavit ikaw kung na-contact ni JB, dahil doon sa ikaw yung malapit doon kay Senator De Lima. Dahil, sir, sa security nga ako, sir, at saka security aid, sir. Okay. Janelle. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Pacquiao. We now recognize Congressman Batucabe. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon sa ating mga panawin. Magandang hapon sa iyo, JB. Ang una kong tanong ay ganito. JB, matagal ka nang nakakulong, 16 na taon. Yes, In Your fact, Honor. most of your adult life, nasa kulungan ka, 20 Yes, Your Honor. taong ka, 36 years old ka na ngayon, nasa kulungan ka. More or less, alam mo na ang palakaran sa kulungan. Yes, Your At Honor. napakagaling po ng mga sagot ninyo. Hindi ko na po kayo tatanungin tungkol sa mga detalye at yung hindi pagkatugma-tugma ng salaysay mo sa ibang mga preso. Ngayon, ang tanong ko, ikaw ba ay nag-agree na talamak na talaga ang droga sa ating mga pihitan at ito po ay nakaugat, nakatanim ng malalim sa ating sistema ng kulungan? Yes, Your Honor. Yan po ay hindi lang po nangyayari sa Bilibid, kundi pati sa Manila City Jail, gaya ng nasabi mo kanina. At lahat po ng ibang jails, Your Honor. Lahat ng jails may kontrabadong pumapasok. Yes, Your Honor. Ngayon, matatandaan mo ba, JB, na kung ilang beses itong Committee on Justice nabisita sa kulungan ng Bilibid? Twice or thrice with... Okay. Pinapakita ho sa amin yung mga kontrabandong na naagaw po sa inyo. Tama po ba? yes, Your Honor. At pinapakita sa amin na babaguhin at aalisin ang kubol. Yes, Your Honor. Ngayon, pagkaalis po namin, anong nangyari sa loob sa kulungan? Ganun pa rin po, Your Honor. Okay. Ngayon po, habang nag-iimbestiga naman po tayo ngayon, masasabi po ba ninyo, 100% na pagkatapos po ng investigasyon na to, ay mawawala na ang kontrabando sa loob ng pihitan? Hindi po, Your Honor. Yan ang problema natin. Bakit po, JB? After the investigation, kailangan nyo pong gumawa ng aksyon para may mangyari. Hindi naman po kaya sa susunod na administrasyon, nandito naman po kayo sa Committee on Justice at ang ituturo ninyo ay si Secretary Aguirre. Hindi po. Hindi po ako Yan ganong po. klaseng tao. Hindi po. Yan po ang ating pangyayari. Ngayon, dahil nakaugat na, systematic na, institutionalized na itong problema to, ikaw, JB, 16 na taong ka na sa kulungan. Yes, Ano ang dapat gawin natin? Ano dapat ang batas na gawin ng Kongreso para na hindi na kami maloko? Pupunta kami doon, pakikita niyo mga baril ninyo, mga cellphone ninyo, mga panaksak ninyo, pagkatapos sasabihin, inaayos na yung mga kubol, pag nawala na naman pala kami, tuloy-tuloy pa rin. Di ba?
Yes, Your Honor. Nangyari yun. Hindi, 3 o 4 na beses pumunta kami pagkatapos bumalik na naman. Yes, Your Honor. O ngayon, ano dapat ang gawin namin para matapos na to? Minsan po, nag-brainstorming kami nung isang kaibigan ko, si Anstan. Sabi ko, pare, hindi ba pwedeng gawing public-private partnership yung gagawin dyan sa loob? Kasi ang number one hong source ng corruption dyan ay yung pagpasok ng cellphone. Once na ipasok na yung cellphone, dire-diretso yung makakapasok yung iba. Sabi ko, how about kung ang magbabantay sa mga gates at saka mga point of entries ay private, let's say private security, wherein makikipag-bidding sila sa gobyerno. So hindi na ho kinakailangan magpasintabi ng CIDG or ng PNP sa biglaang pagpasok. Just in case mahulihan ho ng cellphone, pwede silang i-penalize ng 200,000 every cellphone. Kapag hulihan po ng baril, pwede ho silang makasuhan. Yan lang po nakita kong solusyon. Masasabi mo ba, JB, na sa sitwasyon ngayon, sa sitwasyong na nakaraan, ang mga drug lords o mga crime lords na, yun na po ang naghari sa ating sabilibid. So much so na pati si Director Bukayo ay natatakot na rin sa kanyang buhay. So much so na may namatay na rin po na assistant director. Tama po ba yon? Opo, Your Honor. Ang gustong sabihin ngayon, ang nagkocontrol po ang ating pihitan na hindi na ang pamahalan, kundi itong mga drug lord at ang mga crime lord. Yes, Your Honor. Yan ang problema natin. Ngayon, tulungan mo kami, JB. Yes, Your Honor. I will. Ikaw ba, gusto mo ikaw mag-control ng pihitan? Kung papayagan niyo po ako. Yan ang nakikita ko, Mr. Chair, dito. After everything, mag-hearing po tayo. Pagkatapos ng hearing natin, makakalimutan natin ang ating pihitan, babalik at babalik naman. Dahil nakaugat na, nakatanim na, at institutionalized na lang. Siguro, in exasperation, pwede natin sabihin, mas mabuti pa, sunugin natin yan para matapos na. Dapat, Mr. Chair, I think we have to come up with long-term, sustainable solution that will destroy this entrenched culture of corruption which has given the crime lords the control of our penal system. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po. Kong Batocabe, please rest assured that this committee, Justice Committee of the 17th Congress will not end here, and we will really do something about criminal justice system, including the correctional. We will introduce reforms that will be lasting for this administration to work on, and for this administration to leave a legacy to the Filipino people. Thank you. Recognize Congresswoman Quaresma. Thank you very much, Mr. Chairman, at magandang hapon po sa inyong lahat. Ang una ko hong itatanong kay JB Sebastian ay, ilang taon na ho kayo sa piitan? 16 years? 16 years, Your Honor. Okay, salamat. Kailan po kayo napunta sa NBP or National Bilibid Prison? Year 2009, Your Honor. 2009. So in other words, 6 na taon na ho kayo doon. Yes, Your Honor. So, ang sinabi nyo kanina, napakarami na hong direktor na pumasok at lumabas ng pwesto as Director of NBP. Mga ilan po yung sinabi nyo kanina, JB? Director Calderon, Director Jokno, OIC Ko, Director Pangilinan, Director Ragus, Director Bukayo, and Director Rainier Cruz. So sa 5 ho na sinabi nyong direktor, sino pong direktor ang malakas ang kalakalan ng droga sa NBP? During Director Bukayo under Superintendent Tesoro. Okay. Nung nitong administrasyon na ito, pinalitan na po yung atin pong lahat, pati prison guards, lahat-lahat po. Yes, Your Honor. Kailan po yun? Nung pagpasok po ng SAP, Your Honor. Kailan po pumasok ang SAF? That was, I think, 3 months or 4 months ago, Your Honor. Okay, sino July, po July. ang director ngayon ng Bucor? OIC Asuncion, Your Honor. Nandito po. So, malaki po ba ang pagbabago nung pumasok po itong mga SAF sa NBP?
Night and day po ang comparison, Your Honor. Talagang